Tahimik ang buong courtroom. Maririnig lamang ang mahinang pag-ubo ng isang tao at ang tunog ng pepel na dahan-dahang inaayos sa mesa ng hukom. Ang hangin ay mabigat, para may paparating na hindi may paliwanag na sandali. Walang may idea na ilang segundo na lang, isang tagpo ang magaganap na ikukuwento ng buong mundo. Dahan-dahang tumayo si Manny Pacquiao. Hindi siya nakashoot ng boxing gloves. Wala ring sigawan, wala ring kamera sa mukha niya. Isa lamang siyang tao na may dalang kwento ng buhay, paghihirap at pananampalataya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay punang lalim na parang may nais ipahayag na mas higit pa sa inaasahan ng lahat. Sa harap niya ay si Judge Frank Caprio, kilala sa kanyang malasakit ngunit matatag na prinsipyo. Sanay na siyang makarinig na mabibigat na salaysay, mga dahilan, dalusot at paghingi ng awa. Ngunit sa sandaling iyon, may kakaiba. Hindi ito karaniwang pagdinig. May kakaibang bigat sa katahimikan ng silid. Habang humaharap si Manny sa hukuman, ang lahat ay nakatingin. Ang ilan ay pabulong na nagtatanong. Bakit nandito si Manny Pacquiao? Anong sasabihin niya? Walang may lakas ng loob na magsalita ng malakas. Kahit ang mga kamera ay tila nag-atubiling gumalaw, para bang nararamdaman din nila na may espesyal na mangyayari. Himinga ng malalim si Manny. 1 segundo. 2, 3, at sa sandaling iyon, bago pa man siya magsalita, ramdam na ng buong courtroom ang bigat ng kanyang presensya. Hindi ito presensya ng isang kampiyon sa boxing, ito ay presensya ng isang taong dumaan sa kahirapan, natalo, bumangon at natutong magpatawad. Si Judge Frank Caprio ay nakatingin ng diretso kay Manny, handang makinig. Hindi niya alam na ang mga susunod na sandali ay hindi lamang basta salita. Ito ay magiging dahilan kung bakit ang isang bihasang hukom ay mapapayuko sa harap ng katotohanan. Dahan-dahang itinaas ni Manny Pacquiao ang kanyang ulo. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras sa loob ng courtroom. Ang dating mabigat na katahimikan ay lalo pang naging malalim. Parang hinihintay ng bawat sulok ng silid ang unang salitang lalabas sa kanyang bibig. Walang nagmamadali. Walang gumagalaw. Kahit ang tunog ng mga paa sa labas ng pinto ay tila nawala. Sa mahinahong tinig, nagsimulang magsalita si Manny. Your Honor. Simple lamang ang kanyang pagbayti, ngunit may kakaibang lakas. Hindi ito tinig ng isang sikat na boksingero na sanay sa sigawan ng libo-libong tao. Ito ay tinig ng isang taong nagmula sa kahirapan, isang tinig na may dalang bigat ng karanasan at katotohanan. Ikinuwento niya ang kanyang pinagmulan, kung paanong lumoki siyang halos walang makain. Mga gabing natutulog siyang gutom. Mga araw na naglalakad siya ng malayo para lamang maghanap ng trabaho. Habang nagsasalita siya, hindi niya kailangang itaas ang boses. Hindi niya kailangang maging emosyonal. Ang bawat salita ay sapat na. Marami po akong pagkakamali sa buhay. Patuloy niya. Hindi po ako perpekto. Pero natutunan ko na ang bawat tao ay may kwento na hindi natin agad nakikita. Ang mga taong nakaupo sa courtroom ay nagsimulang magbago ang ekspresyon. Ang ilan ay nakayuko. Ang iba ay nakatitig kay Manny na parang unang beses pa lang siya tunay na naririnig. Hindi ito tungkol sa batas lamang. Hindi ito tungkol sa kaso. Ito ay tungkol sa pagiging tao. Habang nagsasalita si Manny, binanggit niya ang kahalagahan ng awa at pangunawa. Hindi niya ipinagtanggol ang mali. Hindi niya pinalusot ang kasalanan. Sa halip, ipinakita niya na ang hustisya ay mas malalim kaysa sa parusa, na minsan, ang hustisya ay ang pag-unawa kung bakit nagkamali ang isang tao. Kung ako po ay hinusgahan agad noon, sabi niya, baka wala po ako ngayon dito. Ang mga salitang iyon ay tumama sa silid na parang alon. Walang ingay, pero ramdam ng lahat ang epekto. Si Judge Frank Caprio ay nananatiling tahimik, nakatingin kay Manny ng buong atensyon. Hindi siya sumisingit. Hindi siya nagsusulat. Nakikinig lamang, tunay na nakikinig. Habang nagpapatuloy ang pagsasalita ni Manny, mas naging personal ang kanyang mensahe. Ikinuwento niya kung paano siya natutong magpakumbaba sa kabila ng tagumpay.
Kung paano siya tinuruan ng buhay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa suntok, kundi sa kakayahang umunawa at magpatawad. May ilang tao sa loob ng courtroom ang nagsimulang punasan ang kanilang mga mata. Ang iba ay bahagyang napabuntong hininga. Hindi nila inaasahan ito. Akala nila ay maririnig lamang nila ang isang formal na pahayag. Sa halip, nakasaksi sila ng isang taos pusong pag-amin, isang mensaheng nagmumula sa puso. Hindi nagmamadali si Manny. Hinayaan niyang pumasok ang bawat salita. Hinayaan niyang maramdaman ng lahat ang kahulugan ng kanyang sinasabi. At sa bawat segundo na lumilipas, lalong lumalalim ang koneksyon sa pagitan niya at ng mga taong nakikinig. Sa puntong iyon, hindi na siya simpleng testigo o panauhin sa korte. Siya ay naging tinig ng maraming taong walang pagkakataong magsalita. Tinig ng mga nagkamaling ngunit gustong magbago. Tinig ng mga taong umaasa na may makikinig sa kanila. At habang nagpapatuloy ang kanyang pagsasalita, may isang bagay na unti-unting nagbabago sa harap ng lahat, ang ekspresyon ni Judge Frank Caprio. Ang kanyang dating matatag na anyo ay tila nagiging mas malambot. May lalim sa kanyang mga mata. Parang may bumabalik na alaala. Parang may salitang tumatama rin sa kanyang sariling puso. Habang nagpapatuloy ang pagsasalita ni Manny Pacquiao, unti-unting nagbabago ang atmosfera sa loob ng courtroom. Ang dating formal at malamig na lugar ay tila nagiging mas personal. Parang hindi na ito isang hukuman, kundi isang silid kung saan ang katotohanan ay malayang nagsasalita. Hindi na lamang kwento ng kanyang nakaraan ang ibinabahagi ni Manny. Lumipat na siya sa mas malalim na bahagi ng kanyang buhay. Ang mga sandaling halos sumuko na siya, ang mga pagkakataong nawalan siya ng direksyon, at ang mga araw na kahit ang tagumpay ay hindi sapat para punuin ang kanyang puso. May mga laban po na hindi napapanood sa telebisyon. Sabi niya, may mga laban na hindi kayang ipanalo ng kamao. Ang mga salitang iyon ay tumago sa bawat taong nakaupo sa courtroom. Ang ilan ay dahan-dahang umeyo sa kanilang mga upuan. Ang iba ay napatingin sa sahig, tila may sariling alaala na biglang bumalik sa kanilang isipan. Ikinuwento ni Manny kung paano niya nakita ang sarili sa mga taong humaharap sa korte, mga taong nakamali, mga taong nadapa, ngunit hindi masamang tao. Mga taong minsan ay hindi lang nabigyan ng tamang pagkakataon. Hindi ko po sinasabing tama ang mali, dagdag niya, pero minsan, kailangan po muna nating intindihin bago humusga. Sa puntong iyon, ang courtroom ay tuluyang natahimik. Wala ng paggalaw, wala ng bulungan. Kahit ang tunog ng orasan sa pader ay tila masyadong malakas. Si Judge Frank Caprio ay nananatiling tahimik, ngunit kapansin-pansin na ang kanyang tindig ay bahagyang nagbago. Hindi na siya nakasandal ng diretso sa kanyang upuan. Bahagya siyang yumuko. Ang kanyang mga kamay ay magkadikit sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Manny, hindi bilang hukom, kundi bilang isang taong tunay na nakikinig. Habang nagsasalita si Manny tungkol sa awa, binanggit niya ang kahalagahan ng pangalawang pagkakataon. Kung paano ang isang simpleng pag-unawa ay maaaring magbago ng direksyon ng buhay ng isang tao. Kung may isang taong naniwala po sa akin noon, sabi niya nang may bahagyang paghinga, iyon po ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. May ilang tao sa loob ng courtroom ang hindi na napigilang mapaluha. Ang isang babae sa likod ay tahimik na nagpahid ng luha. Isang lalaki ang dahan-dahang tumango, parang may sariling laban na biglang nakaroon ng linaw. Ang mga salitang binibitawan ni Manny ay hindi scripted. Hindi rin ito pang-entablado. Ito ay totoo, at iyon ang dahilan kung bakit mas mabigat ang epekto nito. Unti-unti, ang ekspresyon ni Judge Frank Caprio ay nagbago. Ang kanyang no ay bahagyang kumunot, hindi sa galit, kundi sa damdaming mahirap ipaliwanag. Arabang ang bawat salita ni Manny ay may tinatamaan sa kanyang sariling alaala, mga kasong kanyang hinatulan, mga desisyong kanyang ginawa, at mga taong kanyang nakita sa loob ng courtroom sa buong buhay niya bilang hukom. Sa sandaling iyon, hindi na malinaw kung sino ang nagsasalita at sino ang hinahatulan. Ang mga linya ay naghalo.
Ang hostisya at awa ay tila nagtagpo sa gitna ng silid. Huminto sandali si Manny. Hindi dahil nakalimutan niya ang kanyang sasabihin, kundi dahil ramdam niyang kailangan ng panahon ang mga salitang kanyang binitiwan. 1 segundo, 2, 3, at sa katahimikang iyon, mas malinaw pa sa kahit anong sigaw ang mensahe. May kapangyarihan ang katotohanan kapag ito ay sinabi ng may puso. Himinga ng malalim si Manny Pacquiao. Hindi ito hinga ng pagod, kundi hinga ng isang taong alam na papasok na siya sa pinakaimportanteng bahagi ng kanyang sasabihin. Ang buong courtroom ay nakasunod sa bawat galaw niya. Walang umubo. Walang nag-ayos ng upuan. Para bang natatakot ang lahat na masira ang sandali. Your Honor, muli niyang sabi, mas mabagal na ngayon ang kanyang boses, mas mabigat ang bawat salita. May mga taong humaharap po sa inyo na may kasalanan, pero hindi po sila masamang tao. Ang mga salitang iyon ay tila tumama sa hangin at dahan-dahang bumagsak sa bawat puso sa loob ng silid. Hindi ito akusasyon. Hindi ito sermon. Isa itong paalala, simplo pero matalim. Nagpatuloy si Manny, ikinuwento kung paano siya mismo ay minsang naligaw ng landas. Kung paano may mga desisyong kanyang pinagsisihan. Kung paano may mga pagkakataong kung hinusgahan lamang siya based sa kanyang pagkakamali, baka hindi na siya muling nakabangon. Hindi po lahat ng tao ay may lakas ng loob na humarap dito, sabi niya. Pero ang pagharap pa lang po nila, nangangahulugan na may pag-asa pa. Sa sandaling iyon, may kakaibang pagbabago ang naganap. Si Judge Frank Caprio, na kanina patahimik na nakikinig, ay dahan-dahang ibinaba ang kanyang tingin. Hindi biglaan, hindi dramatiko. Isa itong natural, taos-pusong kilos, arang isang taong biglang tinamaan ng bigat ng katotohanan. Unti-unting napayuko ang hukom. Ang kanyang mga mata ay hindi na direktang nakatingin kay Manny. Ang kanyang mukha, na sana'y maging matatag at kontrolado, ay nagpakita ng emosyon na bihirang makita sa loob ng isang courtroom. Hindi ito kahinaan. Ito ay pagninilay. Napansin ito ng mga tao sa loob ng silid. Isang bulong ang halos lumabas, pero agad ding nalunod sa katahimikan. Ang isang babae sa gilid ay napahawak sa dibdib niya. Isang lalaki ang napapikit, parang may sariling alaala na biglang bumalik. Ang oras ay tila bumagal. Hindi huminto si Manny. Hindi niya pinansin ang riksyon. Hindi niya ginamit ang sandali para magpasikat. Sa halip, mas lalo niyang pinababa ang kanyang boses. Mas naging maingat, mas naging tapat. Your Honor, sabi niya, alam ko pong mahirap ang inyong tungkulin. Kailangan ninyong timbangin ang batas at ang buhay ng tao. Sa puntong iyon, bahagyang himinga ng malalim si Judge Caprio. Ang kanyang ulo ay nakayuko pa ring. Ang kanyang mga kamay ay makadikit sa ibabaw ng mesa. Para siyang isang ama, hindi isang hukom. Isang taong nag-iisip hindi lamang ng tama at mali, kundi ng epekto ng bawat desisyon. Ang buong courtroom ay nakasaksi sa isang bagay na bihirang mangyari. Isang sandali kung saan ang kapangyarihan ng salita ay mas malakas kaysa sa kapangyarihan ng posisyon. Si Manny ay huminto sandali. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Walang nagsalita. Walang gumalaw. Arang ayaw ng sinuman na putulin ang sandaling iyon. At doon lalong naging malinaw. Ang pagyuko ni Judge Frank Caprio ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi tanda ng malalim na paggalang. Paggalang sa katotohanan. Paggalang sa kwento ng kapwa-tao. Paggalang sa isang mensaheng nagmula hindi sa katanyadan, kundi sa karanasan. Sa puntong iyon, alam na ng lahat sa loob ng courtroom. Hindi na ito basta pagdinig. Ito ay naging isang sandaling mag-uugnay sa hustisya at awa. At sa labas ng silid na iyon, ang sandaling ito ay handa ng kumalat sa buong mundo. Matapos ang sandaling napayuko si Judge Frank Caprio, tila may alon ng emosyon na dahan-dahang kumalat sa buong courtroom. Walang nagsalita, ngunit ramdam ng lahat na may nagbago. Ang dating formal na espesyo ay biglang naging mas mabigat, mas totoo, mas tao. Ang unang nakapansin ay ang mga taong nakaupo sa likuran.
Isang matandang lalaki ang dahan-dahang nagtanggal ng kanyang salamin at pinunasan ang mga mata. Isang babaeng may hawak na bag ang napahigpit ang kapit, parang pinipigilan ang sariling emosyon. Hindi sila magkakakilala, ngunit sa sandaling iyon, pere-pareho ang kanilang nararamdaman. May ilang nakatingin kay Manny Pacquiao, hindi bilang isang alamat ng boxing, kundi bilang isang taong nagsasalita para sa marami. Ang paraan ng kanyang pagtayo, ang kababaang loob sa kanyang boses, at ang respeto sa bawat salitang binibitawan niya ay nag-iwan ng malalim na marka sa lahat ng nakikinig. Sa gilid ng courtroom, ang isang court staff ay bahagyang napayuko rin. Sanay na siya sa mga ganitong eksena, mga argumento, talusot, galit, at luha. Ngunit ito ay kakaiba. Walang sigaw, walang galit, tanging katotohanan at pag-unawa. Ang katahimikan ay hindi na nakakailang. Ito ay naging makahulugan. May isang batang lalaki na kasama ng kanyang ina ang dahan-dahang tumingin sa hukom, tapos kay Manny, na para may natutunan siyang aral na hindi kailanman itinuturo sa paaralan. Ang ina niya ay ngumiti ng bahagya, kahit may luha sa mga meta, parang alam niyang ang sandaling ito ay mananatili sa alaala ng kanyang anak. Si Manny ay nananatiling kalmado. Hindi siya tumitingin sa reaksyon ng mga tao. Hindi niya hinahanap ang simpatiya. Arabang sapat na sa kanya na may labas ang kanyang mensahe, at kung may makaramdam, iyon ay bonus. Ngunit hindi may tatanggi ang epekto. Isang lalaki ang bahagyang tumango, paulit-ulit, na parang sinasang-ayunan ang bawat salitang narinig niya. Isang babae ang napapikit, himinga ng malalim at tila nagdasal sa sarili. Ang mga simpleng galaw na ito ay patunay na ang mensahe ay tumagos, hindi lamang sa isip, kundi sa puso. Sa gitna ng lahat ng ito, nanatiling nakayuko si Judge Frank Caprio. Hindi pa rin siya nagsasalita. Ngunit ang kanyang katahimikan ay mas malakas kaysa sa anumang hato. Ito ay katahimikan ng pagninilay, ng pag-alala, ng pag-unawa. May isang sandali na parang gustong magsalita ng isang tao, marahil isang abogado, marahil isang opisyal, ngunit agad itong napigil. Walang gustong sumira sa sandali. Lahat ay parang nagkasundo, kahit walang salita, na ito ay mahalada. Sa labas ng courtroom, may ilang tao ang nagsimulang mag-usap ng pabulong. Ang mga salitang grabe, nakakayak, at totoo ay maririnig, ngunit agad ding nawawala. Hindi ito tsismis. Ito ay pagproseso ng emosyon. Ang oras ay tila huminto, ngunit sa perehong sandali, mabilis ding lumilipas. Ang ganitong mga sandali ay bihira, at kapag nangyari, alam ng lahat na sila ay saksi sa isang bagay na hindi pangkaraniwan. Si Manny ay bahagyang tumigil sa pagsasalita. Hindi dahil tapos na siya, kundi dahil naramdaman niyang kailangan ng espasyo ang kanyang mga salita. Hindi niya pinilit ang emosyon. Hinayaan niyang mangyari ito ng natural. At doon lalong naging malinaw. Ang epekto ng kanyang mensahe ay hindi nasusukat sa palakpakan o papuri, kundi sa katahimikang puno ng pag-unawa. Matagal na katahimikan ang bumalot sa courtroom. Hindi ito ang karaniwang katahimikan matapos ang isang pahayag. Ito ay katahimikang may bigat, may laman, at may hinihintay. Lahat ng mata ay nakatuon kay Judge Frank Caprio, na hanggang ngayon ay nakayuko pa rin. Dahan-dahan, himinga siya ng malalim. Hindi agad siya nagsalita. Hindi niya inayos ang mikropono. Hindi rin niya tiningnan ang mga papel sa harap niya. Para bang sa sandaling iyon, ang batas mismo ay huminto upang makinig sa konsensya ng isang tao. Unti-unti niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang mga mata niya ay bahagyang namumula. Hindi ito halatang luha, ngunit malinaw na may emosyon. Ang kanyang mukha, na sanay maging matatag, walang kinikilingan, at kontrolado, ay ngayon may kakaibang lambot. Isa itong anyong bihirang makita ng sinuman sa loob ng isang courtroom. Tumingin siya kay Manny Pacquiao. Hindi bilang hukom sa isang sikat na personalidad. Hindi bilang autoridad sa isang panauhin. Kundi bilang isang tao sa kapwa-tao. Mr. Pacquiao, mahinahon niyang sabi. Isang simpleng tawag, ngunit sa tono ng kanyang boses, ramdam ang respeto. Walang yabang.
Walang distansya. Tanging katapatan. Salamat sa inyong mga salita. Muling tumahimik ang silid. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay may kasamang paghinga. Parang sabay-sabay na huminga ang lahat matapos ang matagal na pagpigil. Nagpatuloy si Judge Caprio. Dahan-dahan, pinipili ang bawat salita. Sa loob na maraming taon sa hukuman, sabi niya, nakakita ako ng libu-libong tao at libu-libong kwento. Huminto siya sandali, tila inaayos ang emosyon. Minsan, nakakalimutan naming mga hukom, dagdag niya. Nasa likod ng bawat kaso ay may isang buhay na nasaktan, naligaw pero umaasa. Ang mga salitang iyon ay parang salamin, hindi lamang para sa mga tao sa loob ng courtroom, kundi para rin sa kanyang sarili. Ramdam ng lahat na hindi ito scripted. Hindi ito bahagi ng proseso. Ito ay totoo. Tumingin siya sandali sa paligid, sa mga taong nakaupo, sa mga mukha na kanina patahimik na umiyak, tumatango o nag-iisip. Ang hustisya, sabi niya, ay hindi lamang tungkol sa pagpapatupad ng batas. Ito rin ay tungkol sa pag-unawa. Sa puntong iyon, bahagyang tumango si Manny Pacquiao. Hindi siya gumiti. Hindi rin siya nagsalita. Ang kanyang kilos ay puno ng respeto. Parang sinasabi niyang, iyon lang ang nais kong iparating. May ilang tao sa courtroom ang tuluyang napaluha. Ang iba ay hindi na nag-abala pang itago ang emosyon. Hindi na mahalaga kung sino sila o bakit sila naroon. Ang sandali ay naging mas malaki kaysa sa kanilang mga sarili. Bumalik ang tingin ni Judge Caprio kay Manny. Ang mga salitang binitiwan mo, sabi niya, ay paalala sa amin, lalo na sa akin, kung bakit namin ginagawa ang trabahong ito. Muli siyang huminto. Ang buong silid ay parang hawak hininga. Hindi lahat ng laban ay kailangang ipanalo, dagdag niya. Minsan, sapat na ang pakikinig. Sa sandaling iyon, hindi na hukom ang nagsasalita. Isa na lamang siyang taong nagpapaalala ng halaga ng awa, pakumbaba, at pag-unawa. Ang kanyang boses ay nanatiling mahinahon, ngunit ang epekto nito ay malalim. Walang palakpakan, walang sigawan. Ngunit ramdam ng lahat na may nagbago, hindi lamang sa loob ng courtroom, kundi sa loob ng kanilang mga sarili. Si Manny Pacquiao ay bahagyang yumuko, isang simpleng kilos ng pasasalamat at paggalang. At doon, sa tahimik na palitan ng tingin at salita, naging malinaw ang isang katotohanan. Kapag nagtagpo ang katotohanan at pakikinig, kahit ang batas ay nagiging makatao. Sa puntong iyon, alam na ng lahat. Ang sandaling ito ay hindi mananatili sa loob ng 4 na pader ng courtroom. Ito ay lalabas. Ito ay ikukuwento. At ito ay tatatak. Matapos magsalita si Judge Frank Caprio, walang agad na sumunod na aksyon. Walang paggalaw. Walang tunog. Para bang ayaw ng panahon na magpatuloy. Ang sandaling iyon, ang tahimik na pag-unawa sa pagitan ng isang hukom at isang taong nagsalita mula sa puso, ay sapat na. Ngunit tulad ng lahat ng makapangyarihang sandali, hindi ito nanatili roon. Sa labas ng courtroom, may isang tao ang dahan-dahang naglabas ng kanyang telepono. Hindi para mag-ingay, hindi para magpasikat, kundi dahil alam niya, may nasaksihan siyang kakaiba. Isang sandaling bihirang mangyari. Isang sandaling dapat marinig ng iba. Sa loob lamang ng ilang oras, kumalat ang video. Makikita si Manny Pacquiao, kalmado, mapagpakumbaba, walang yabang. Makikita si Judge Frank Caprio, nakayuko, tahimik, may emosyon. At maririnig ang katahimikan. Ang katahimikang mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Nag-trending ang video. Hindi dahil sa suntukan. Hindi dahil sa kontrobersya. Kundi dahil sa katotohanan. Sa social media, nagsimulang maglabasan ang mga komento. Ito ang tunay na lakas. Hindi lahat ng bayani ay nasa ring. Ganito dapat ang hustisya. Napaluha ako kahit ilang segundo lang ang video. May mga taong hindi kilala si Manny bilang boksingero, ngunit nakilala siya bilang tao. May mga taong hindi kilala si Judge Caprio, ngunit nakita siya bilang simbolo ng hustisyang may puso. Sa iba't ibang bansa, iba't ibang wika ang ginamit, ngunit iisa ang mensahe.
Kapag ang isang tao ay nagsalita mula sa puso, ang mundo ay nakikinig. Si Manny Pacquiao ay hindi nagbigay ng mahabang pahayag matapos iyon. Hindi siya nagpost ng mahahabang caption. Hindi niya ginamit ang sandali para sa sarili niyang imehe. Sa halip, nanatili siyang tahimik, parang alam niyang ang mensahe ay mas malakas kapag hindi inulit. Si George Frank Caprio naman ay bumalik sa kanyang tungkulin. Ereho pa rin ang kanyang posisyon. Ereho pa rin ang kanyang responsibilidad. Ngunit para sa mga nakasaksi, may nagbago. Ang pagyuko niya noong sandaling iyon ay naging simbolo, hindi ng kahinaan, kundi ng tapang na makinig. Sa huli, ang sandaling iyon ay nagturo ng isang aral na hindi kayang ilagay sa batas o desisyon. Na ang hustisya ay mas makapangyarihan kapag may kasamang awa. Na ang tunay na respeto ay hindi hinihingi, ito ay ibinibigay. At na kahit ang mga taong nasa pinakamataas na posisyon ay tao pa rin. Text on screen, final shot. Kapag ang katotohanan ang nagsalita, kahit ang hukom ay napapayuko. Fade to black. Hindi dahil tapos na ang kwento, kundi dahil nagsimula na ang epekto nito.